Ikinanta ng mag-asawang Diskaya sa Senado ang ilang mambabatas, taga DPWH at iba pang opisyal na anilay humirit sa kanila ng kickback para di maipit ang kanilang proyekto sa gobyerno. Todo tanggi ang ilan sa mga idinawit ng mga Diskaya. May report si Darlene Kai. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay sa maanumalyang flood control projects, pinangalanan ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya ang 17 dati at kasalukuyang kongresista, isang regional director ng DPWH, 5 district engineer, isang undersecretary ng DPWH, dating undersecretary sa ilalim ng Office of the President at isang direktor ng Unified Project Management Office na humingi umano sa kanila ng kickback para sa mga government project. Ilan sa mga ito ay personal daw na inabutan ng pera ng mga Diskaya para hindi maipit ang implementasyon ng kanilang proyekto. 10 to 25% daw na halaga ng kontrata ang hinihingi in cash at walang resibong pinipirmahan. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. I move that we subpoena that ledger, Mr. Chair, so that we'll have a copy here. May mga kickback na inabot daw sa mga chief of staff o staff ng mga politiko. Meron din anilang mga taga-DPWH na nagbanggit ng pangalan ng politiko. Lumapit sa akin ang DPWH project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sabi raw ng karamihan sa mga nakausap nilang taga-DPWH, ang pera ay para kina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, chairman noon ng House Committee on Appropriations. Nabanggit din sila ni Uswag Party List Representative Jojo Ang Jr. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldi Co. Sa computation ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta, 25% ng halaga ng proyekto ang para kina Romualdez at Co. 5% naman ang parking fee para sa mga congressman, 6% para sa Bids and Awards Committee, 7% para sa DPWH at tax na 7%. Ang natitira para sa proyekto, 35 to 38% na lang. Sabi ng mga Diskaya, 3 to 5% na lang ang natitira sa kanila. Bagamat 3 to 5% na lang daw ang natitira sa kanilang kumpanya, itinanggi ng mga Diskaya na substandard ang kanilang mga proyekto. Wala pong substandard, tama pa rin para sa kasi hindi po siya papasa sa testing ng DPWH. Hindi ako naniniwala na papasa sa DPWH. Kasabot na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakanda hirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, unbelievable po. 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Nang tanungin ni Estrada kung may senador bang sangkot, may ibiniro si Marcoleta na tila di nagustuhan ni Estrada. Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that your alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Humiling sa komite ang mag-asawang Diskaya ng seguridad para sa kanilang pamilya. Sagot dito ni Justice Secretary Crispin Remulla. Kung meron silang nakukuhang perang hindi dapat, isauli nila sa Republika before you can even be considered for immunity. Si Speaker Romualdez tinawag ang sinabi ng mga Diskaya na kasinungalingan, mali, malisyoso at pawang name-dropping lang. Di raw siya tumanggap at di tatanggap ng suhol mula kanino. Iginiit ni Ko na walang patunay ang mga alegasyon ng anyay sabi-sabi lang at politically motivated para linlangin ng publiko at tumihis sa accountability. Pumalag din ang iba pang nadawit na kongresista. So sa totoo, hindi man ako nakikialam sa bidding. Pero siguro dahil nga doon na hindi ako nakikialam ng bidding, ay madali niyang masabi. Hindi po totoo ang mga sinabi niya. Nino ni Sara o ni Curly Diskaya, di ko nakita. I have never spoken to them.
nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. I will also file a libel case against the Diskaya. Para kay Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro, demolition job o paninira ang paratang ng mga Diskaya. Di pa raw siya mambabatas nang mapunta sa mga Diskaya ang DPWH projects. Sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas pumalag din sa aligasyon ng mga Diskaya. Pinabulaanan din ito ni Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona, Quezon 3rd District Representative Reynante Arrogancia, Aga Party List Representative Nicanor Briones at Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang Jr. Itinanggi rin ni dating Congressman Marvin Rillo na ginamit, pinahiram o inangkin niya ang pangalan ni Romualdez. Sabi naman ni San Jose del Monte, Bulacan Mayor at dating Congresswoman Florida Robes, mangilabot naman daw ang kung sino man ang gumamit ng kanyang pangalan. Wala raw ghost project sa kanilang lungsod. Itinanggi rin ni Caloocan 3rd District Congressman Dean Asistio ang mga alegasyon at nanindigang walang ghost project sa kanyang distrito. Si Laguna Representative Benji Agaraw na itinatanggi rin ang alegasyon, sinabing walang proyekto ang mga Diskaya sa kanilang distrito. Iginiit din ni Occidental Mindoro Lone District Representative Odi Tariela na tumanggap siya ng pera o pabor mula kay Diskaya. Ang dalawa sa pinangalanan ng mga Diskaya na sina DPWH Region 5 Regional Director na si Eduarte Virgilio at dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, pareho namang itinanggi ang akusasyon. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News sa kunin ang panig ng iba pang idinawit ng mga Diskaya. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.